Magandang araw po Kuya Eric. Itago mo na lang po ako sa pangalang Jasper. Anak ng isang magsasaka at kasalukuyang naninirahan dito sa probinsya ng Masbate. Ang aking kwentong ibabahagi ay hango sa tunay na karanasan ng aking ama noong siya ay binatilyo pa lamang. Taong 1963. 20 anyos lang daw noon si tatay Kuya Eric. Dahil mahirap lang sila at maraming magkakapatid ay napilitan siyang mamasukan bilang boy sa isang mayamang pamilya sa probinsya ng Legazpi, Albay. Napakalaki daw ng bahay ng kanyang amo Kuya Eric na itatago ko na lang sa pangalang Don Ramon. Isa palang bantog na negosyante itong si Don Ramon na nagmamay-ari ng isang napakagandang mansyon. Napanganga daw si tatay Kuya Eric nang makarating siya sa mansyon ng kanyang amo. Nakatayo ito sa malawak na lupain na pag-aari ni Don Ramon. Marami din daw alagang kabayo at baka ang kanyang amo. Mistisuhin ang lahi ni Don Ramon Kuya Eric. Maging ang asawa nito na si Doña Estrella ay napakaganda din. Kahit na may edad na raw ito ay hindi maitatanggi ang angking ganda nito. Dahil pareho silang mag-asawa na may lahing Kastila. Nabiyayaan daw ng 3 anak ang mag-asawa Kuya Eric. 2 babae ang magkasunod na pawang mga naggagandahang dalaga. Habang ang bunsong anak at ang nag-iisang lalaki ay kasing edad lang din ni tatay. Tulad ng ama nitong si Don Ramon, napakagwapo din daw ni Amboy. Istrikto at maselan daw si Don Ramon. Ayaw na ayaw daw nito madadatnan na makalat ang kural ng mga baka. Dahil sa pagiging abala ay isang beses lang sa isang linggo kung dumalaw si Don Ramon sa mga kural. Isang araw usap-usapan daw sa mansyon ng mga katulong na darating daw at magbabakasyon mula sa Amerika si Amboy. Doon nag-aaral si Amboy Kuya Eric. Tuwing bakasyon lang daw ito umuuwi ng Pilipinas upang makasama ang buong pamilya. Excited daw noon si tatay Kuya Eric. Naririnig niya kasi na mabait daw sa mga trabahador at katulong ang binata. Ayaw na ayaw nga raw nito na tatawagin siyang senyorito ng mga katulong. Ang gusto lang ni Amboy ay sa pangalan lang niya tatawagin ng mga ito. Palihim daw na humanga ang tatay ko sa amo niyang binata. Hindi pa man niya ito nakikita ng personal, magaan na agad ang loob ni tatay sa binatang amo. Sumapit na ang araw ng pagdating ni Amboy Kuya Eric. Nagpakatay daw ng 3 baka at mga manok si Don Ramon. Ganun nito kamahal ang kanyang bunsong anak. Nakamukhang kamukha niya. Isang itim na Mercedes-Benz daw ang pumarada sa tapat ng mansyon Kuya Eric. Kasalukuyan daw nagdidilig ng mga halaman si tatay noon. Patakbo daw na lumapit si tatay Kuya Eric upang pagbuksan ng pinto ang binatang amo. Subalit kusa na itong bumaba na nagpatuod kay tatay sa kinatatayuan nito. Napakagwapo daw ni Amboy Kuya Eric. Matangkad, maputi at may mga magagandang mata na parang nangungusap. Seryoso daw ito noong una habang nakatingin kay tatay. Yumuko daw si tatay bilang pagbati nang bigla daw siya nitong inakbayan habang nakangiti. Napatunayan ni tatay na napakababa ng loob ng kanyang gwapong amo. Kinausap pa daw siya nito at tinanong ang kanyang pangalan. Bago pumasok sa loob ng mansyon, gumaan ang pakiramdam ni tatay ng umagang yon. Lalo pa niyang sinipagan dahil ganado siya sa pagtatrabaho dahil sa amo niyang binata. 1 linggo na daw ang nakakaraan magmula nang dumating si Amboy. Marami daw itong pinuntahan na party. Kasakasama siya ng kanyang ama na si Don Ramon at ina na si Doña Estrella. Isang tanghali habang nagpapahinga daw si tatay sa kubo na katabi ng kural nang makarinig daw siya ng mga yabag. Nag-iingay din ng mga kabayo kaya nagmamadaling tumayo si tatay para tignan kung sino ang bisita.
Nagulat daw si tatay nang makita ang nakatalikod niyang amo na si Amboy. Hinahaplos-haplos nito ang ulo ng kabayong si Smith. Ayon sa kasama niyang si Mang Nonoy, si Smith daw ang paboritong sakyan ni Amboy. Tumikhim si tatay para makuha ang atensyon ng binatang amo. At hindi naman siya nabigo dahil nakangiti itong lumingon sa kanya. Kahit nakangiti ay nabasa daw ni tatay ang malungkot nitong mga mata, Kuya Eric. Ramdam ni tatay na may dinadalang problema ang gwapo niyang amo. Gustuhin man daw ni tatay na damayan ito, ngunit isa lang siyang hamak na utusan. Wala siyang karapatan na tanungin ito at samahan. Nagpaalam daw si Amboy na gagamitin niya ang kabayong si Smith. Kaya inilabas ni tatay sa kural at inabot ang tali sa binatang amo. Nagpasalamat daw ito sa kanya. Nang matitigan ng malapitan ni tatay ang amo, napansin niya ang pamumugto ng magaganda nitong mata. Lalo pang napatunayan ni tatay na problemado nga ang binatang amo nang patakbuhin nito ng mabilis ang kabayo. Kinagabihan ng araw ding yon, kakatapos lang daw maghapunan ni na tatay at kasama niyang si Mang Nonoy nang may kumatok. Tumayo daw si Manong Nonoy para tignan kung sino ang bisita. Nataranta daw ito nang makita ang binatang amo. Si Amboy. Hinahanap daw si tatay. Sakay ng pulang Toyota, nakaupo daw si tatay katabi ng amo niyang si Amboy. Ipinagpaalam daw siya nito kay Manong Nonoy para magpasama mag-road trip. Noong una nahihiya daw makipag-usap si tatay sa kanyang amo. Ngunit sinabihan siya nito na huwag mailang at isang tabi muna ang kanilang pagiging mag-amo. Habang nasa daan ay nagkikwento daw si Amboy sa dinadala nitong problema. Ipinagkasundo na raw siya ng kanyang ama sa isang dalagang anak mayaman din. Ang problema ay kakahiwalay pa lang daw nito sa dating nobya. At inamin daw ni Amboy kay tatay na mahal pa rin nito ang dating nobya at balak na suyuin pagbalik nito sa Amerika. Naawa daw si tatay para sa amo. Naisip niya na mahirap din palang maging mayaman. Walang kalayaan ang iba pagdating sa buhay pag-ibig. Lumipas ang ilang oras, inakala ni tatay na alam ng kanyang amo ang tinatahak nilang daan. Nagulat na lang daw si tatay nang tanungin siya ni Amboy kung alam ba daw niya ang lugar na pinuntahan nila. Ipinarada daw ni Amboy ang kotse sa gilid ng rough road na kalsada. Hinayaan lang ni Amboy na umaandar ang makina. Nakabukas din ang headlight ng kotse para makita nila ang daan. Nagpalinga-linga si tatay at pilit inaaninag ang magkabilang gilid ng kalsada. Wala siyang nakita na kahit isang bahay man lang. Napabuntong hininga si tatay at nakaramdam ng kaba. Isang liblib na lugar ang kanilang napuntahan. Maraming nagtataas ang damo at malalaking puno. Pinaandar ulit ni Amboy ang kotse at pinaikot upang bumalik sa kanilang pinanggalingan. Subalit napakunot noo siya nang makita ang unahan ay may sangang daan. Inihinto ulit ni Amboy ang kotse. Humingi daw ng pasensya sa kanya si Amboy. Nadala lang daw ito ng bigat ng nararamdamang problema. Sinabi ni tatay na huwag mag-alala ang amo. Sisikapin niya raw na makaalis sila sa liblib na lugar na yon. Muling pinaandar ni Amboy ang kotse. Tinanong pa siya ni Amboy kung saan ba ang tatahakin nilang daan pabalik. Kakanan ba o kakaliwa sila? Parehong hindi makapagpasya ang dalawa. Sa kanang daan nila piniling dumiretso. Habang tumatagal ay napansin nila na pasukal ng pasukal ang daan na kanilang tinatahak. Nang tumingin si Amboy sa suot nitong relo, mag-aalas 11 na pala ng gabi. Lalo pa silang nag-alala nang biglang kumulog at kidlat. Nagbabadya ng malakas na ulan na parating. Hindi daw nagtagal ay bumuhos na nga ang malakas na ulan. Naging maputik na ang daan na kanilang tinatahak. Nang tumingin sila sa unahan, nakita nila na tuloy-tuloy pa rin ang landas ng kalye. Ibig sabihin malayo pa ang hangganan ng kalye. Lihim daw na nagdasal si tatay.
Alam niya na natatakot na ang kanyang amo. Hindi ito sanay sa mga ganong klaseng lugar. Nag-aalala sila na baka naubusan sila ng gasolina. Sa patuloy na pag-andar ng minamanehong kotse ni Amboy, bigla siyang promeno at inihinto ang kotse. Nagtaka daw si tatay at tinanong ang amo kung may problema daw ba. Tumingin daw sa kanya na para bang nagulat pa si Amboy. May babae daw silang nadaanan sa gilid ng kalsada. Tinatanong daw siya ni Amboy kung nakita rin daw ba ni tatay ito. Bigla daw kinilabutan si tatay, Kuya Eric, dahil wala naman siyang nakita. Baka namalikmata lang daw ang kanyang amo sa nakita. Ngunit ipinagpilitan daw nito na totoong may nakita siyang babae. At ang babae daw ay nakasuot pa ng trahe de boda. Sa di malamang dahilan ay napamura daw sa takot si tatay, Kuya Eric. Sinabihan daw ni tatay at Amboy na kapag may nakitang kakaiba at wag na wag nitong papansinin. Dahil nasa liblib silang lugar at hindi daw dito mawawalan ng mga maligno. Napansin daw ni tatay na nanginginig na ang mga kamay ng kanyang among si Amboy dahil sa takot. Dahan-dahan daw na lumingon si tatay sa likuran ng kotse at ganun na lang ang kanyang pagkagulat nang may nakita siyang babae na nakaupo sa likod nila. Isang babaeng nakasuot ng trahe de boda. Napalunok daw ng laway si tatay. Ibinalik ang paningin sa unahan ng kotse. Hindi na niya binanggit pa sa kanyang amo ang nakita. Tiyak na matatakot ito at baka maaksidente pa sila. Bumalik na tayo, wika ni Amboy kay tatay. Nang itanong ni tatay kung alam na ba nito ang daan pabalik, sumagot lang si Sir Amboy na babalik sila kung nasaan ang sangang daan. Bumelo si Amboy para umikot pabalik sa kanilang pinanggalingan. Nang bigla itong natigilan, maging si tatay daw ay kinabahan. Nang makita ang isang babaeng buntis at may hawak-hawak ito sa kamay na isang batang babae. Nakatingin ito sa kanila at nakaharang sa daan. Napasinghap si tatay nang mula sa bintana ay napansin niya na nakalutang ang paa ng mag-ina. Hindi na siya nagsalita pa, subalit hindi makapaniwala si tatay nang sabihin sa kanya ni Amboy na isasakay nila ang mag-ina. Ibinaba ni Sir Amboy ang bintana ng kotse at sinigawan ng babae na sumakay na. Parang naiihi na sa takot si tatay, ngunit hindi niya magawang kontrahin ang kagustuhan ng amo. Kumilos ang babae. Hinila ang kanyang anak at naglakad papunta sa kotse. Hinihintay namin buksan nito ang pinto sa likod, ngunit bigla itong mga nawala. Napasign of the cross si Sir Amboy at muling pinaandar ang kotse pabalik sa kanilang pinanggalingan. Habang nasa daan ay tahimik lang na pareho sina tatay at Amboy. Kapwa nakikiramdam sa mga pwede pa nilang makita sa daan. Hindi nila alam kung nasa teritoryo ba sila ng Legazpi Albay. Hanggang bigla na lang naging dahan-dahan ang pagpapatakbo ni Sir Amboy sa kotse. Napatingin si tatay dito. Nagulat daw siya nang magsalita ang kanyang amo. Marami daw palang bahay sa lugar na yon. Hindi maaaring magkamali si tatay. Doon din ang lugar na dinaanan nila nang pumunta sila doon. Walang ibang daan na pagpipilian, kaya paano nagkaroon ng bahay nang sila ay pabalik na? Samantalang wala naman silang nakita noong sila ay papunta pa lang. Minamaligno sila. Yun ang pumasok sa isip ni tatay. Nilakasan daw ni Sir Amboy ang music sa loob ng kotse. Hindi na ito masyadong kumikibo kaya tahimik na lang na nakikiramdam si tatay. Nakaramdam ng paghikab si tatay. Inaantok na siya kaya isinandal niya ang kanyang likod sa malambot na upuan. Papikit na sana siya nang biglang huminto na naman sa pagdadrive si Sir Amboy. Nakatingin ito sa unahan ng kotse. Kaya sinundan ni tatay ng tanaw ang tinitignan nito. Kinabahan si tatay nang makita ang isang lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakatingin ito sa kanila. May hawak itong karet at may pumapatak pang pulang likido sa dulo nito.
Umalis na tayo dito, Sir Amboy. Mahinang bulong ni tatay sa kanyang amo. Iba ang pakiramdam niya sa lalaki sa paraan ng pagtingin nito sa kanila ng masama. Siguradong may tumatakbong hindi maganda sa isip nito. Sumunod naman si Amboy kay tatay, subalit bago pa sila makaalis ay pinagtataganan ng lalaki ang gilid ng kotse. Natatarantang pinaharurot ni Amboy ang kotse. Malamig sa loob ngunit pinagpapawisan ito ng malapot. Lumingon si tatay sa kanilang likuran. Bigla na lang daw nawala ang lalaki. Maraming kakaibang nangyayari sa lugar na yon. Dahil sa bilis ng pagpapatakbo ng kanyang amo, ay hindi nito namalayan ng papatawid na matandang lalaki. Huli na nang makapagpreno si Amboy. Nasagi na niya ang matanda. Ramdam na ramdam niya ang paglagabog ng kotse. Inihinto niya bigla ang kotse at nagmamadaling binalikan ng nakahandusay na matanda. Sumunod si tatay na tulad ni Sir Amboy ay nanginginig na sa takot. Nakapatay ata ng kanyang amo. Pabiling-biling na tinignan ni Amboy ang katawan ng matanda. Sinisigurado kung saang parting may tama o galos. Binuhat nito ang matanda para dalhin sa kotse. Itatakbo nila ng ospital ang matanda, subalit nagulat sila nang marinig nila ang ungol nito. Nataranta na naman si Amboy at sa mahinang tinig ay paulit-ulit na tinatanong sa matanda kung saan ang masakit. Dahan-dahang dumilat ang matanda, parang nalilito ang mga mata nito na tumitig kay Amboy. Maya-maya pa ay bigla na itong bumangon at humarap sa dalawa. Kinuwento ni Papa ang nangyari. Sinabi niya na nabangga nila ito. Umiling-iling lang ang matanda at sinabi na hindi naman daw siya nabangga. Nagkatinginan sina tatay at amo niyang si Sir Amboy. Kitang-kita ni tatay na nabangga nila ang matanda. Palipat-lipat na tinitigan ng matanda sina tatay at si Sir Amboy. Pagkatapos ay inutusan na iparada ng maayos sa gilid ng kalsada ang kotse at sumunod sa kanya. Kabado man ang dalawa ay wala silang nagawa. Sumunod sila sa matanda papunta sa masukal na daan. Napalingon-lingon si tatay sa kanyang amo na hindi sanay humawi ng mga damo sa kanilang dinadaanan. Tinulungan ito ni tatay upang madaling makadaan at makapaglakad. Isang dampa ang naabutan ni na tatay. Medyo madamo ang paligid kaya natakot na naman ang dalawa. Hindi na sila pumasok sa loob ng dampa nang makita nilang pumasok ang matanda. Nakatayo lang silang naghihintay sa labas at nakikiramdam. Ilang sandali lang ang lumipas. Lumabas ang matanda. May bitbit itong takore at 2 tasa. Pinaupo muna sila ng matanda sa upuang kawayan na halos magiba na. Pagkatapos ay inabutan sila ng isang platong bagong luto na saging na saba. Hindi sanay kumain o baka nga hindi kumakain ng saba si Amboy. Ngunit ng mga sandaling yon, tila ito gutom na nilantakan ang saging. Nakadama ng awa si tatay para sa amo. Ginutom siguro ito sa mga nakakawindang nilang nakita. Magpalipas muna kayo dito ng magdamag. Bukas ng umaga na kayo umuwi. Dahil kahit anong pilit ninyong hanapin ang daan pa uwi, magpapabalik-balik lamang kayo sa iisang daan. Napatayo si tatay nang marinig yon. Lumaki siya sa probinsya kaya alam niya ang ibig sabihin ng sinabi ng matanda. May mga malignong nananahan sa lugar. Habang nagkakape at kumakain sina tatay ay nagnganganga naman ang matanda na nagpakilalang si Lolo Teban. Matagal na raw siyang naninirahan sa liblib na lugar na yon. Sa katunayan, ang lugar daw na yon ay hindi talaga daanan ng mga tao o sasakyan man. Dahil sa pinakadulo ng daan ito ay malaking ilog na. Ayon pa sa kwento ni Lolo Teban, ang ikta-iktaryang lupa ay pag-aari ng kanyang among Sino. Siya daw ang caretaker simula nang siya ay binata pa lang. Namatay daw ang Sino kaya hindi na nakabalik pa sa Pilipinas.
Naiwan ng lupain sa pangangalaga ni Lolo Teban. Wala din naman daw kamag-anak na pumupunta para bisitahin ang lupa. Kaya may hinala si Lolo Teban na walang sino mang kamag-anak ng sino ang nakakaalam. Noong araw daw ang nasabing lugar ay naging tapunan daw ng mga bangkay. Palibasa liblib na lugar kaya walang masyadong nakakaalam. Maraming beses na raw siyang nakakita ng iba't ibang bangkay. Palagi daw niyang natatagpuan ng mga bangkay sa gilid ng kalsada. May babae, lalaki, may bata at matanda. Saka naman daw niya ire-report sa mga pulis. Dahil sa mga pangyayari, ay nagawa na rin daw lagyan ng harang ang daan. Ang pinakabungad ng lupang kanyang binabantayan ay ang bungad ng sangang daan na kanilang nilikuan. Subalit sa ilang beses daw niyang paglalagay ng harang, palagi din daw itong tinatanggal ng mga taong masasama ang loob na nakakaalam ng lugar na pinagtatapunan ng mga bangkay. May hinala daw si Lolo Teban na sindikato ang mga nagtatapon ng bangkay doon. Nakakaawa daw ang mga biktima ng kanyang mapagmasdan. May bata daw na mga wala ng lamang loob at mga kababaihan na batid niyang biktima ng pang-aabuso. At ang hindi raw makalimutan ni Lolo Teban, sa dami ng mga bangkay na kanyang nakita sa gilid ng kalsada, ay ang bangkay ng isang babaeng nakasuot ng damit pangkasal. Nanlaki ang mata ni Sir Amboy nang marinig ang sinabi ng matanda. Siguro kaluluwa ng babaeng yun ang kanyang nakita nung papunta pa lang sila doon. Ayon kay Lolo Teban, humihinga pa daw ang babaeng nakasuot pangkasal ng kanyang matagpuan. Puno daw ng pasa ang muka at katawan nito. Nagmamadali daw niyang nilapitan ito at tinatanong kung kaya pa ba at dadalhin niya ito sa ospital. Alam ni Lolo Teban na imposible na niyang nailigtas ito dahil wala namang sasakyan sa lugar na yon. Napakalayo ng ospital at wala man lang kapitbahay na pwedeng mahingan ng tulong. May ibinubulong daw kay Lolo Teban ng babae, ngunit di niya masyado itong maintindihan dahil hinang-hinana ang babae, hanggang sa napansin daw ni Lolo Teban na pilit nitong hinihiklas ang suot nitong kwintas. Dahil sa kagustuhan niyang tulungan ito ay si Lolo Teban na lang daw ang nagtanggal ng kwintas sa liig ng babae. Nang hawak na ito ni Lolo Teban ay inilagay daw niya ito sa palad ng babae. Ngunit ibinalik daw sa palad niya at ikinuyom ng madiin. Bago daw ito nalagutan ng hininga ay nasabi pa nito ang pangalan ng isang babae. Naging palaisipan kay Lolo Teban ang hawak na kwintas at kung ano ba ang kaugnayan nito sa naging kamatayan ng kawawang babae. Itinago daw ni Lolo Teban ng kwintas. Alam niyang mamahalin yun dahil may mga suot pang alahas ang babae. Subalit hindi daw niya pinagkainteresa ng mga ito, maliban na lang sa kwintas na iniabot sa kanya. Malakas pa noon at bata pa si Lolo Teban, kaya nakakaya pa niyang lakarin papunta sa istasyon ng pulis. Sakay ng mobil ng pulis ay itinuro ni Lolo Teban ang bangkay ng babae. Nagulat ang mga pulis nang makilala ang bangkay. Kasintahan daw ito ng isang mayamang lalaki. Ngunit nagtaka ang mga pulis kung bakit natuloy naman ang kasal. Nakita pa raw nilang ikinasal ang babae at napangasawa nitong mayamang lalaki. Naging palaisipan ng lahat sa mga pulis. 3 araw ang nakakaraan nang ikasal ito sa isang mayamang lalaki. Ngunit bakit nakasuot pa rin ito ng trahe di boda? Hindi daw binigay ni Lolo Teban ng kwintas sa mga pulis at magpahanggang ng mga sandaling yon ay nasa kanya pa raw ang kwintas. Nagpaalam sandali si Lolo Teban at pumasok sa kanyang dampa. Nang bumalik si Lolo Teban ay may hawak-hawak na ito. Isang telang puti na nakabulunbon ang binuklat ni Lolo Teban. Tumambad sa harapan ni na tatay at amo niya ang isang kwintas. Napansin daw ni tatay na napakunot noo ang kanyang amo. Nagpaalam ito kay Lolo Teban na kung pwede niya itong hawakan. Agad namang pumayag si Lolo Teban at iniabot ang kwintas kay Amboy. Dahang-dahang tinitigan ni Amboy ang pendant ng kwintas.
Korteng puso ito at may kalakihan. Mamahalin ng kwintas. Alam ni Amboy na mabigat din ito kaya alam niyang tunay. Maya-maya pa ay nagulat daw sina tatay at lolo Teban nang hawakan ni Amboy ang pendant at pilit na pinaghiwalay ito. Napatayo daw sa kinauupuan ng matanda. Titig na titig si Amboy sa laman ng pendant. Maya-maya daw ay biglang tumulo ang luha nito na ikinagulat ng dalawa. Kinuha daw ni tatay ang kwintas sa palad ni Amboy at tinignan ng laman ng pendant. Maging si lolo Teban ay hindi rin makapaniwala nang makita ang isang maliit na larawan ng isang kambal na babae. Napatuptop ng kanyang palad si tatay dahil ang muka ng mga babae sa larawan ay kamukhang kamukha ni Doña Estrella, ang ina ni Amboy. Napahagulgol na ng iyak si Amboy kaya pala nagpakita sa kanya ang babae dahil may kaugnayan siya dito. Noon lang niya nalaman na may kakambal pala ang kanyang ina. Alam niya na may hindi magandang nangyari sa babae sa mismong araw ng kasal nito. Ibinabalik na sana namin ni Amboy ang kwintas sa matanda ngunit tumanggi na ito. Ilang dekada na daw niyang iniingatan ng kwintas na yon. Kaya panahon na para ibigay niya ito sa may karapatang humawak at magtago. Ihinabilin ni Lolo Teban sa amo ni tatay na ingatan ng kwintas at sana daw maibibigay ang nararapat na hustisya sa pagkamatay ng babae sa kwintas. Kinabukasan pagkakain ng almusal ay inihatid na ni Lolo Teban sa kalsada sina tatay at Amboy. Maganda pala ang lugar kapag araw. Ang maririnig lang na ingay tanging mga huni ng ibon. Napakatahimik ng lugar. Hindi mababakas na dati pala itong tapunan ng mga bangkay. Nagpasalamat at nagpaalam na sina tatay kay Lolo Teban. Habang nasa daan ay kapansin-pansin ang pananahimik ni Sir Amboy. Napakalalim ng iniisip nito na maging si tatay ay hindi maarok ang laman ng isipan ng amo. Ganun pa man batid ni tatay na may kinalaman yun sa kwintas na ibinigay ni Lolo Teban. May ideya na si tatay sa kung ano ang maaaring mangyari ng mga panahong yon. Subalit sinarili na lamang ito ni tatay. Ang amo na niya ang bahalang tumuklas ng katotohanan. Nang marating nila ang bungad ng sanghangdaan, inihinto ni Sir Amboy ang kotse at bumaba. Walang ibang tao doon maliban sa kanila. Namulsa ito at nagpalakad-lakad. Bumaba daw si tatay upang samahan ng amo. Kinuha daw ang sigarilyo at lighter sa kasinindihan. Sunod-sunod na hit-hit buga ang ginawa daw ng amo niya. Halatang tensyonado ito sa natuklasan. Lumapit daw si tatay at sinabi na andun lang siya kapag kailangan nito ng kausap. Akala daw ni tatay ay hindi na siya kikibuin ng kanyang Sir Amboy. Subalit nang tanungin siya nito na ano ang gagawin niya kapag nalaman niya na kriminal ang magulang niya, hindi daw nakakibo si tatay. Ramdam daw niya ang bigat ng nararamdaman nito. Nakatadhana na nga siguro ang pagkakaligaw nila sa lugar na yon, na ang simpleng road trip na gusto nito ay may nakatadhana palang dapat malaman sa mga pangyayari ng matagal ng nakaraan. Bago sila sumakay ng kotse para umuwi na ay nakiusap sa kanya si Sir Amboy na ilihim ang kanilang pagkakaligaw at ang tungkol sa kwintas. Tumango naman si tatay at tahimik na umupo. Pinaharurot na ni Sir Amboy ang kotse. Nadatnan ni na tatay na alalang-alala na ang buong mansyon sa hindi pag-uwi ni na Sir Amboy at tatay ng nagdaang gabi. Natakot si tatay. Tiyak na siya ang pag-agalitan ni Don Ramon. Ngunit inutusan na siya ni Sir Amboy na tumuloy na sa kural. Naabutan niya si Manong Nonoy na abala sa pagpapakain ng mga kabayo. Nang makita siya nito ay agad nitong binitawan ng hawak at lumapit sa kanya. Galit na galit daw si Don Ramon. Napagbintangan pa daw na si tatay ang nagyaya kay Sir Amboy na gumala. Ilang sandali nga ang lumipas, humahangos na dumating ang Don at walang pag-aalinlangan na sinuntok nito si tatay. Pilit daw siyang pinaamin kung saan sila pumunta ni Sir Amboy
Bugbog sarado si tatay nang iwan ng Don. Pinagbantaan pa siya nito na wag nang lumapit pa sa anak. Kahit ano pa ang nagpapahirap na gawin sa kanya, ay hinding-hindi niya sasabihin ang tunay na nangyari sa kanila nang nagdaang gabi. Hindi niya magagawang ipagkanulo ang mabait niyang binatang amo. Kinagabihan habang inaapoy ng lagnat si tatay, nakahiga siya sa kubo at nagpahinga. Masasakit ang pasang tinamo mula kay Don Ramon. Aligaga naman na inaasikaso siya ni Manong Nonoy. Masakit ang kanyang buong katawan. Napatingin siya sa pintuan ng kubo at biglang nanlaki ang mga mata nang makita ang babaeng nakasuot ng trahe de boda. Sumigaw ng malakas si tatay dahil sa matinding takot. Sumama sa kanila ang multo ng babaeng kamukhang-kamukha ng donya. Inisip ni Manong Nonoy na nagdidiliryo lang si tatay, kaya pinunasan niya ito ng basang bimpo. Lumipas ang ilang araw nang muli niyang nakita si Sir Amboy. Palihim itong pumunta sa koral upang humingi ng tawad sa nangyaring pambubugbog ng ama. Ikinulong daw ito sa kwarto ni Don Ramon ng 1 linggo bilang parusa. Napansin ni tatay ang pangangalumata ni Sir Amboy. May sakit na ito? Tanong ni tatay sa sarili. O baka tulad niya ay hindi rin nakakatulog ng maayos ang amo, dahil paulit-ulit na nagpaparamdam ang multo ng babaeng nakadamit pang kasal. Inilihim ni tatay ang mga nakikita sa kanyang amo. Ayaw na niyang dadagdagan pa ang problema nito. Dahil sa nangyari ay naging matalik na magkaibigan sina tatay at Sir Amboy. Kapag wala ang mag-asawang Don Ramon at Doña Estrella, ay magkikita sila at sabay na nangangabayo. Wala nang nagawa pa si Manong Nonoy. Maging siya ay pinagsabihan ng amo na magsumbong agad sa oras na magkita pa ang dalawa sina tatay at Sir Amboy. Ngunit dahil sa napalapit na rin siya sa binatang amo, ay kinonsinti na rin niya ang dalawa. Para na niyang anak ang dalawa. Kapag magkasama ang dalawa, nawawala ang pader na nakapagitan sa kanila. Masaya na si Manong Nonoy na parehong masaya ang dalawang taong malapit sa kanya. Ilang araw na lang matatapos na ang bakasyon ni Sir Amboy. Malungkot silang nag-uusap sa koral. Gusto sanang itanong ni tatay kung ano na ang nangyari sa pag-imbestiga nito sa nangyari. Naglumikot daw ang mga mata ni Sir Amboy na parabang may gustong sabihin. Ngunit nanatili pa rin itong tahimik. Nahihiwagaan daw si tatay sa kinikilos ng amo. Para bang may kung anong kinatatakutan ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Malungkot daw na tumingin sa kanya si Sir Amboy. Saka na lang daw niya gagawin ang nararapat sa oras na makaalis na siya. At yun ay kakailanganin daw ni Sir Amboy ang tulong ni tatay. Kaagad namang pumayag si tatay. Gusto niya kahit sa ganoong paraan man lang ay matulungan niya ang kanyang amo. Ayon kay Sir Amboy, hindi niya raw kaya na isuplong ang sariling mga magulang. Kaya ang paraan na nasa plano niya ang tanging magagawa nito. Napaisip daw si tatay. Di man detalyado ang pagkakasabi ng amo. Alam niya na yun ang tama. Nagkaroon ng handaan sa mansyon isang araw bago bumalik papuntang Amerika si Sir Amboy. Padespedida daw para sa bunsong anak. Tulad ng dumating ito ay marami na namang bisitang dumating upang makipagsaya. Pinuntahan daw ni Sir Amboy si tatay at pasekretong kinausap. May iniabot daw kay tatay si Sir Amboy na isang maliit na kahon at sulat. Ang sulat daw ay para kay tatay. Saka na daw basahin kapag nakaalis na ito sa mansyon kinabukasan. Ang kahon naman ay kailangan daw mapasa kamay ng kanyang mga magulang kinabukasan ng gabi. Nagmamadaling tinago ni tatay ang maliit na kahon. Si Sir Amboy naman ay nagpaalam na dahil maaga daw itong aalis kinabukasan para sa flight. Pagkatapos magyakapan ng mahigpit, nagpasalamat daw habang umiiyak si Sir Amboy kay tatay sa lahat ng mga ginawa ni tatay para sa kanya
Nangako daw ito na babalikan si tatay kapag nakapagtapos na ito ng pag-aaral sa Amerika. Lingid sa kaalaman nilang dalawa ay narinig at nakita pala sila ni Manong Nonoy. Kinabukasan sinadya ni tatay na magdilig ng mga halaman sa harapan ng mansyon upang abangan ang pag-alis ng kanyang kaibigang amo. Malungkot siya para dito alam ni tatay na mahirap ang pinagdadaanan ng kaibigan. Alam din niya kung ano ang laman ng kahon kahit hindi niya ito nakita. Sa wakas nakita na ni tatay na papalabas na ang itim na Mercedes-Benz. Pasimple siyang tumayo upang makita man lang ang kaibigan bago umalis. Nang malapit na sa kanya ang sasakyan, ay bumagal ang takbo nito. Pagkatapos ay dahan-dahang bumaba ang bintana. Isang matamis na ngiti ang iniwan sa kanya ni Sir Amboy bago kumaway. Napaiyak si tatay nang makalayo na ang sinasakyan nito. Kinagabihan mag-aalas 7 ng gabi nang magpaalam si tatay kay Manong Nonoy na may pupuntahan lang. Makahulugan itong tumango kay tatay. Nagtataka si tatay bakit parang may alam si Manong Nonoy sa gagawin niya. Nagkunwari si tatay na kukuhain ng mga gamit sa pagtatabas ng damo, kaya pinapasok siya ng katulong. Nasa loob ng mansyon nakalagay ang mga gamit sa likod ng kusina. Nang makalingat ang katulong ay nagmamadaling umakyat si tatay sa hagdan. Alam niya ang kwarto ng mag-asawa dahil minsan na siyang pinag-ayos ng nasirang gamit ni Don Ramon. Dahan-dahan niyang inilapag ang kahon sa tapat ng pintuan ng kwarto ng mag-asawa. Pagkatapos ay maingat siyang bumaba sa hagdan. Diretso sa kusina kung nasaan ang lagayan ng mga gamit sa pagtatabas. Inabutan siya ng tinapay ng katulong. Merienda daw nila ni Manong Nonoy. Kalalabas lang daw ni tatay ng mansyon nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Doña Estrella. Alam niya na nakita na nito ang laman ng kahon. Dumiretso na si tatay sa kubo. Wala doon si Manong Nonoy kaya pumasok na si tatay sa loob at kinuha ang sulat na binigay ni Sir Amboy. Nagulat si tatay nang mabasa ang nilalaman ng sulat. Nagpapakita din daw pala dito ang babaeng nakatrahe di boda. Bago daw siya umalis ay nagtanong-tanong siya sa iba nilang kamag-anak tungkol sa kakambal ng kanyang ina. Ang pangalan daw nito ay Estela. At ang kanyang tiya Estela daw ang tunay na kasintahan ng kanyang amang si Don Ramon. Habang magkasintahan daw ang tiya Estela niya at ama, ay palihim na nagkaroon ng relasyon ang kanyang ina at ang kanyang ama. At dahil galing sa mayayamang angkan, kailangan daw maikasal ang kanyang tiya at ama. Ngunit sa mismong araw ng kasal na yon, ay may trahedyang nangyari. Dinukot daw ang kanyang tiya Estela habang sakay ng kotse. Habang isinasakay daw sa ibang sasakyan ng kanyang tiya Estela, kitang-kita nito nang dumaan sa harapan nila ang isa pang kotse, kung saan sakay nito ang kakambal na si Doña Estrella na nakasuot pang kasal. Naging usap-usapan ng lahat ng bayan ang pagkakatagpo sa bangkay ng isa sa kambal. 3 araw mula nang ikasal sina Don Ramon at Doña Estela. Walang makapagsabi kung sino ba sa kambalang namatay at sino ang buhay dahil natuloy ang kasal. Umugong ang balita na inagaw ni Doña Estrella si Don Ramon sa kakambal nitong si Estela. Pagkatapos mailibing ang bangkay ni Estela, ay hindi na umapila pa ang magulang ni na Doña Estrella. Masyado daw nakakahiya at kontrobersyal ang buhay nila na dapat ay pribado lang. Sa madaling salita, hindi nabigyan ng hustisya ang pagkapatay sa kapatid ni Doña Estrella, kaya hindi ito matahimik. Pagkatapos ng gabing yon, ilang araw na daw na hindi nakikita ni tatay ang mag-asawang Don Ramon at Doña Estrella. Iniwasan na daw niyang mapunta sa mansyon baka mahalata na siya ang nagdala ng kahon, hanggang sa nabalitaan daw ni tatay sa katulong na nawawala daw sa sarili ang mag-asawa. Nagpaparamdam din siguro sa mag-asawa ang kakambal ni Doña Estrella. Hanggang isang umaga parang bombang sumabog ang balita sa buong bayan.
na natagpo ang wala ng buhay ang mag-asawa sa loob ng kwarto ng mga ito. Nakuha daw ng mga pulis ang isang kwintas na hawak-hawak pa ni Doña Estrella bago nito tinapos ang sariling buhay. Umuwi daw si Sir Amboy para makita sa huling pagkakataon ng mga magulang. Nagyakapan ng magkaibigan nang magkita sila sa kubo. Masakit man sa kalooban ni Sir Amboy ang nangyari. Mga sarili na daw nito ang naningil sa ginawang krimen sa kanyang tiyahin. Simula noon ay hindi na nagparamdam sa amin ang kaluluwa ng tiya ni Amboy. Pagkatapos ng pangyayari na yon, Kuya Eric, ay bumalik na sa Amerika si Sir Amboy. Si tatay naman ay umuwi na sa amin upang makalimot. Maraming beses din daw si tatay niyaya ng mga kaibigan para mag-road trip ngunit tumanggi siya. Ayaw na raw niya maulit pa ang nakakakilabot nilang karanasan ni Sir Amboy. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Sana